and preach to us the Word of God. Morning po. Kung magsalita po ako ng Cebuano, baka mas lalo niyo po akong hindi maintindihan. Kaya hindi ko na po itatry. Magandang umaga po sa ating lahat. It is a very good morning. And I am Pastor Jonathan Linobo. Kung alam niyo po yung brand ng cellphone na Lenovo, hindi po kami may-ari nun. Opo, hindi po kami. Okay? Nakikigamit lang din po kami. Alright? So, my father died last April 2021. At naririnig ko sa preaching, walang pastor na pagkagising mo, pastor ka na. Wala pong ganyan, sabi ng mga preaching. Pero ako po, pagkagising ko, pastor na ako. Kasi pagkagising ko po, 6:30, tinatawag ako nung aking tatay. At gusto niya, sabi niya, Jonathan, lipat mo ako ng lugar, ayoko dito. So, nung tinayo ko siya, sabi ko, di ba't nagpapabigat ka? Hindi mo ba kaya maglakad? Tapos nakatingin lang siya sa akin, hindi na siya nagsasalita. And right at that moment, tumingin siya sa akin ng malalim. And doon na po pumikit yung mata niya. And siya po ay namatay sa akin pong kamay. And dead on arrival na siya pagdating niya sa hospital. So, ako po yung literal na pagkagising ko, pastor na ako. Okay, but I don't know how to pastor a church. I don't know how to preach. I don't know how to handle people. I don't know how to handle money in church. I don't know how to talk to people. But praise God, God is using me. Despite of my weakness, He is strong. Amen? And it is all by the grace of God that ako po ay nagagamit niya sa aming simbahan. And magandang umaga po ulit sa lahat. Let's open our Bible on Mark chapter 4. Mark chapter 4. I can't imagine myself standing here. Una ko pong punta rito, World Missions Conference po ninyo. Ang title, at inyo po atang team is Give. So yan pong una kong pong punta dito. And I was so blessed sa choir, sa mga special numbers, sa song leaders, and also sa mga preachings. At I can't imagine myself standing behind this pulpit. And I praise God for that. So let's open our Bible on Mark chapter 4 verse 35. Mark chapter 4 verse 35. Pwede niyo po ba akong samahang tumayo at basahin po natin ng salitang pagbasa up to verse 41. Mark chapter 35 up to verse 41. I will read verse 35 and you will read verse 36 and so on. Okay, at sabay-sabay po tayo sa verse 41. Diyan na po ba kayo? Say amen. Verse 35, and the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? I would like to entitle this message, Trust God. Tiwala po tayo sa ating pong Panginoon. The word trust is very common, pero do we really understand the word trust? Amen? So, this is not a familiar story. Kasi kung titignan po natin ang story po na ito, ang focus po nito yung pinakalma ng Panginoon ng storm. Pero hindi po yan ang ating pong pagfo-focus ng atensyon ngayon pong umaga. So, I entitled this message, Trust God. Let's pray. Lord, maraming salamat po for your grace and mercy to us. Thank you for loving us, O Lord. Thank you for saving us. Thank you for this wonderful moment that we have here in Pigkarangan Bible Baptist Church. And Lord, may you use me mightily to preach your word. And Lord,
I don't know kung ano po ang kanilang dinadaanan. Hindi ko rin po alam, Panginoon, kung ano po ang laman ng kanilang pong mga puso. But Lord, please use this message as a blessing to them. Lord, we dedicate this time to you. May your name be glorified and magnified in the midst of us. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Okay pa po kayo? Amen. Praise God for that. And this is now our last quarter. Okay? Kumbaga sa basketball po, ito na yung ating last 2 minutes. At marami pong mangyayari. Okay? Last 2 minutes, nasa bola po natin, nasa atin po ang bola at lamang ang kalaban. Amen? Lamang ang kalaban. Ngayon, ano po ang gagawin kaya po natin bilang isang Kristiyano? Amen? And one of the problems of the Christian, pagpatapos na po ang taon, parang dito po ata yung nakakampante ang mga Kristiyano at dito po yung parang inaatake po ang mga Kristiyano in their Christian life. At isa po sa problema, yung tayo po ay sobrang pagod na sa ating pong mga nagawa for the whole year at sa pagtatapos po ng taon na ito, we have so much na nagawa po natin and we get satisfied. We get satisfied sa kung ano ang nagawa na natin sa Panginoon. And dito po sa ating binasa, this is our focus. I want you to be encouraged by the Lord. The Lord is never satisfied sa kanyang ginagawa, sa kanyang ministry. Dito po mga kapatid, nakita ko yung passion ng Panginoon sa kanyang pong pagtuturo, sa kanyang pong paggawa ng mga milagro, sa kanyang pong pagpapakita na siya po'y Diyos. Hindi po siya napapagod. And karamihan po ng mga Kristiyano, bagamat marami tayong nagawa, yung iba po ay parang napapagod na. Okay? Parang ayaw na magpatuloy. Okay, tapos na yung taon na ito. Okay na ako. O so yung iba naman ang gagawa, ako hindi na. At yan po ay totoong nangyayari po sa atin. And tignan po natin ang Panginoon dito. Sabi niya dito, no? And the same day, when the even was come, He saith unto them, let us pass over unto the other side. Kung titignan po natin yung lugar ng kanila pong event na nangyari po dito, sila po ay nakapaloob sa Sea of Galilee. At sa Sea of Galilee po, nakapalibot po doon, marami pong mga lupain na nakalipot po doon. At doon po sa Sea of Galilee na yun, doon po karamihan ginawa ng Panginoon yung mga miracles niya. Okay? So, makita natin dito in Mark chapter 1, si Jesus Christ po ay nabaptize, si Satan po ay tinempt ang Panginoon in the wilderness, and then Jesus began His ministry. Jesus orders an evil spirit to leave a man. Jesus prays early in the morning. Jesus heals with a man with leprosy. Jesus heals a paralyzed man. And nagturo ang Panginoon ng parable about the cloth and white skin. Okay? So Jesus heals on the Sabbath, and dito naman po, sinabihan ng Panginoon na ikaw ay si Beelzebub. Okay? So may mga atake rin po sa Panginoon dito. And then, nagturo ulit ang Panginoon ng parable of the sower, the lamp, and the seed. And then nagturo siya ng the parable of the mustard seed. And dito po, sa dami ng ginawa ng Panginoon, wala pong kapaguran. Amen? Dito po, pagdating po dito sa verse 35, and the same day. Amen? And the same day, when the even was come, ibig sabihin po, gumabi lang. Okay? Nakita natin dito yung passion ng Panginoon sa kanya pong work na wala pong pahinga, wala pong andoon pa rin yung passion. And on the same day, sabi niya, when the even was come, He said to them, let us pass over unto the other side. Ibig sabihin po, pupunta po muli sila doon sa kabila. Ibig sabihin, babiyahe po sila gamit ang boat. And by the way, Christians, hindi po sila babiyahe para mag-relax. Hindi po sila tatawid para po mag-relax, para magpahinga, para mag-hotel, para magpa-aircon. Hindi po. Sila po ay tatawid muli para gumawa ng mas marami pa para sa Panginoon. And by the way, brethren, sa ating pong pagtatapos ng taon, tayo po muli ay tatawid sa panibagong taon. And I like to encourage you, don't quit. Don't give up. Amen?
Baka yung isip natin na inaatake po ni Satanas, tumigil ka na. Marami ka nang nagawa, it's time for you to rest. Mga kapatid, I would like you to be encouraged sa Panginoon. We are encouraged to do the same. We are not encouraged to be satisfied sa kung anong ginawa natin sa Panginoon. This year, marami tayong nagawa, pero mga kapatid, may I remind you, meron pa pong sunod na taon na kailangan po nating gampanan. Amen? Ang Panginoon, even though He has done so many things, He's still on His way to do more. Amen? Still, ang Panginoon, babiyahe po muli para gumawa pa ng mas maraming milagro. Naintindihan niyo po ako? Do you understand me? So mga kapatid, we have to do more like God. Walang kapaguran, mga kapatid. Pwede magpahinga, pero wag po magpapahinga ng matagal. Amen? Magpapahinga po tayo, pero gagawa po ulit tayo ng mas marami pa. Don't give up. Amen? Young people, don't give up. Maaring ngayon, hindi mo pa nakikita ang burden mo sa ministry, but stay ka lang, patuloy ka lang, magpakatapat ka lang, and along the way, makikita mo ang blessing ng ministry. Alam niyo po, yung pag-aalala, kung sa unbeliever, maiintindihan ko po yan eh. Kapag ang unbeliever nag-aalala siya, naiintindihan ko po yan. Pero mga kapatid, tayo po bilang nasa Diyos at may Diyos, mga kapatid, hindi po yan tama sa isang Kristiyano na tayo po yung nag-aalala sa ating pong kinabukasan. Mga kapatid, just wait and see how God will make our situation better, and let God do His ways for us to experience that most awaited blessing. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen? Do more for God. Dream more for God. Alam niyo po, ito pong gawain ninyo ay malaki na. But I thank the Lord, pag kinausap ko po si Pastor Ray, he still dream for more. He still dream bigger. Amen? And that is a challenge for us. Amen? Kung ang pastor natin ay nagdi-dream ng mas malaki, kailangan ganun din po yung ating dream, sabayan natin ng ating pastor. Amen? So dream more for God. And I am encouraged also in this verse, nakita natin ng Diyos hindi napagod. And as we dream, we put our faith, and the Lord said, and the Bible said, faith without works is dead. Okay? So kailangan po nating may gawin. Number one, as we dream to do more, number one, we have a command we need to do. We have a command we need to do. In verse 35, let us pass over unto the other side. Tatawid po muli tayo. Ibig sabihin po, babiyahe po muli tayo to do more. Ang tanong, ikaw po bilang isang Kristiyano, kasama ka po kaya sa tatawid? Ang tanong po sa inyo, kayo po ba ay sasama muli sa pagtawid sa panibagong taon? Amen? Ato? So tatawid po tayong muli, and it is a command we need to do. Mga kapatid, marahil pagod na tayo, nahihirapan na tayo, but let me tell you this, the miracle that we are waiting is on the action that we are avoiding. Naintindihan niyo po yan? The miracle that we are waiting is on the action that we are avoiding. Baka ito na yung panahon, ito na yung taon na maligtas ang iyong family. Hindi mo lang natin ginagawa yung action. Amen? So, take note of the word, us. Sabi ng Panginoon, and He saith unto them, let us. Tayo po ay tatawid kasama ang Panginoon. Amen? Amen? Sasama po natin ng Panginoon. Hindi po tayo patatawirin ng Panginoon nang hindi siya kasama. Kaya mga kapatid, tanggalin natin ang takot natin sa ating po mga puso. Next year, tatawid na naman. Another gastos na naman. Another sacrifices na naman. Another gising na naman ng maaga. Another thing na naman na gagawin. Another disappointments na naman. Pero mga kapatid, it is worth it. Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? So mga mothers, tatawid po ba kayo?
Mga fathers, tatawid po ba tayo? At kayo pala. Okay? Tatawid po ba ang mga young people? Amen? And all of the members are encouraged to cross the other side. Amen? Let us pass on the other side. Pangalawa, ito po ang problema. Okay, Pastor, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Susunod na ako, Pastor. Tatawid ako next year. Pero mga kapatid, ito yung problema na minsan dito natitisod. Dito nawawala. Sumunod ka na problema ka pa. Ito, tingnan natin po dito. Pangalawa po, we have a circumstances we need to pass. We have a circumstances we need to pass. Verse 37. Nung sila po ay nasa ship na, and the Lord were also with him, okay, they obeyed. And dito po, and there arose a great storm of wind. And the waves beat into the ship, so that it was now full. Ito po yung eksena nila. Sila po ay nasa boat, at yung kanila pong boat ay puno na ng tubig. Kahit sino naman po siguro ay matatakot. Tama po ba? And may great storm po at yung bangka po ninyo ay puno na ng tubig. Okay? Mga kapatid, we have a circumstances we need to pass. Mga kapatid, hindi ko po sinabing we need to face. Kasi if we need to face it, it will make us stronger. Pero ang sabi ko po dito, we need to pass. Ibig sabihin, kailangan po nating mapasa. Mga kapatid, may mga circumstances po tayong mararanasan pagdating po at pagtawid po natin sa panibagong taon. Pero meron po tayo mga kapatid na pagsubok na dadaanan. At dito po sa pagsubok na ito, it is a test of our faith. It is a test of our faith. In everything that Christ has done for us, are you still willing to face another challenge? Amen. Amen? So it is a test of faith. Yung po bang ginawa sa atin ng Panginoon, hindi ko po alam kung ilang taon na po ang church na ito. Sa, I think, 14 years na existence po ng church na ito, sa 14 years ng katapatan po ng Panginoon, yun kaya ay sapat na pagtiwalaan natin ng Panginoon. It is a test of faith. Marami tayong mararanasang muli. May mga discouragement, disappointments. Pero handa pa po ba kayong muling magtiwala sa Panginoon? Amen? So it is a test of our faith. Are you still willing to trust God? Amen? Okay na ako, nalagpasan ko na itong problema na ito. Meron na akong ganito. Am I satisfied? Or I'm still willing to face another challenge. Mga kapatid, the more that God proves Himself to us, the more confident we have to face another challenge. Amen? For 15 years, pinatibay tayo ng Panginoon. We heard a lot of preachings. We've been here for a lot of camps. We heard a lot of preachers preach. Pero yung kaya ay sapat na. Parang isang Kristiyanong tulad mo ay hindi na mag-alala. Ang isang Kristiyanong tulad mo ay fully magtiwala na sa Panginoon. Mga kapatid, don't fear circumstances. Fear God. Amen? No? Having God in your boat doesn't mean that you will not face any storm. Amen? Hindi po porket kasama mo ang Diyos, hindi ka na makakaranas ng problema. Hindi ka na makakaranas ng pagsubok. But ito po yan. It means that no storm will sink your boat. Amen? Ito po mga kapatid ay munting paalala po sa atin. We have God on our boat. Amen? No? And as we expand our boat, still kasama natin ang Panginoon. Therefore, don't lose hope. Mga kapatid, if you are a Christian, no matter how hard the life is, no matter how hard the situation is, we have hope because we have access to the presence of God. Mga kapatid, kadikit natin ang Panginoon.
Alam niyo po, when the Bible says in Matthew chapter 28, saan po natin? Matthew chapter 28 verse 19. This is a very familiar verse. Every missions conference, ito ang text. Amen? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Inutusan tayo ng Panginoon to go to the people and teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. And this is the promise na akin pong pinanghawakan sa aking buhay. I don't know how to preach. I don't know how to pastor a church. I don't know how to lead. Ang nailid ko lang po yung mga kapatid ko, palpak pa. Okay? Hindi ko po kaya na magturo, hindi ko po kaya na mag-handle ng church, pero ito po ang pangako na akin pong pinanghawakan nung ako po yung nag-start mag-pastor. Sabi ng Panginoon, and lo, I am with you always. At dito po matindi, even unto the end of the world. Amen? Do you know why you are afraid to soul win? Do you know why you are afraid to teach to other people? Do you know why you are afraid to go to the other country? It's because you don't know who your God is. Pero mga kapatid, kung kikilalanin mo ang Panginoon, sabi niya, and lo, I am with you always. He doesn't say that, I will give you an angel. Hindi po eh. I will give you saint ganito. Hindi po eh. Very personal po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, I. Amen? Purihin ang Panginoon, amen? It is a personal promise for us. I am with you. Kaya mga kapatid, kung nasa iyo ang Panginoon, anong katatakutan mo? Anong haharapin mo ang makakadaig sa iyo? Anong kakaharapin mo na hindi mo kakayanin? Kaya mga kapatid, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. And last, we have a Christ we need to trust. Amen? Ang problema lang kung wala kang Kristo. Amen? Are you saved today? Amen? Are you saved? Pag may Kristo ka, you have a Christ we need to trust. Amen? Minsan ang Panginoon tahimik. Tingnan niyo po dito. Mark chapter 4. Ano pong ginagawa ng Panginoon? Verse 38. And he was in the hinder part of the ship. Nasa dulo siya. Asleep on a pillow. Amen. Minsan ang Panginoon, magaling ding magpakabay. Biro mo, binabagyo na kayo, may tubig na sa ilalim sa loob ng boat nyo. Ang Panginoon tulog, may pillow pa. Amen? Okay? So mga kapatid, even the Lord is silent doesn't mean that He doesn't know your circumstance. Amen? Man, He knows. Alam po ng Panginoon, never pong nagulat ang Panginoon sa problema mo. No? Pag lumapit ka sa Panginoon, hindi niya sabi, ay, may ganyan ka palang problema, sorry ah. No, pasensya ka na, ganyan pala ang mga nararanasan mo. Hindi po. Never pong nagulat ang Panginoon sa mga nararanasan mo. Amen? Maybe this is your time, not that God is silent. Maybe hindi mo na nararamdaman ang Panginoon. Pero mga kapatid, doesn't mean that God is not working. Amen? God is still working and He knows. And all you need to do is be still, ang sabi ng Panginoon, and know that I am God. Amen? That God is in control. Ako po ay imposible din po. Kung sa meron pong mga imposibleng tawagin ng Panginoon, I am one of them. Ako po ay hindi po ako marunong magsalita. Sabi ng mga classmate ko, magsalita ka naman, Jonathan. Magsalita ka naman. Lagi nila akong pinipilit. Araw-araw, magsalita ka naman, magsalita ka naman. And then, napurga na po ako. Parang isang taon pinagsasalita nila ako. Kasi hindi po talaga ako nagsasalita eh. Sabi ko, bakit nyo ba ako pinagsasalita? Ang course mo, Mascom eh. Oo nga pala. So, hindi po talaga nila ako mapagsalita.
And then there's one time, pinag-report po kami ng teacher namin. Sabi niya, mag-report kayo, 5 minutes, English report. Lahat kayo. English only. Okay, nag-report po ako. Nautal-utal po ako at nag-stop po ako, nag-stutter. Pero nagpalakpakan yung mga classmates ko. Di ko alam kung bakit. Pinalakpakan nila ako hindi dahil maganda yung report ko. Pinalakpakan po nila ako kasi first time nila akong narinig mag-report ng English pa. Okay? So, hindi po ako marunong makipag-usap sa tao. Maybe that's the reason why I'm a single, pastor. Hindi po ako marunong makipag-usap po eh. Okay? At siguro pag nakikipag-usap ako sa mga babae, natatakot sila sa akin. Hindi po ako marunong talaga. I am an introvert. Okay? At paano ba makipag-communication? Hindi ko po alam yan. At yung pastor namin, yung daddy ko po, Jonathan, mag-lead ka ng young people. Ayoko. Mag-preach ka ng prayer meeting. Ayoko. Mag-lead ka ng young people dito after service. Ayoko. Lahat ayoko. Mag-song leader ka. Ayoko rin. Ayoko po talaga. Okay? So burden po ako ng tatay ko. And he wants me to be used by God. And ako po ayoko. So ako po ay isa sa mga imposible na tawagin ng Panginoon. But there was a time when my father died. In-announce niya na po, 2017 pa lang, sabi niya, ito po ang papalit sa akin, si Jonathan. So, in-announce niya na, but ako hindi ko sineseryoso yun. Ayoko sa church na to. Alam ko ugali ng mga members dito. Alam ko kung paano iyakan ng daddy ko to. Alam ko kung paano siya sinasaktan ng mga members dito. Ayoko dito. Magpapastor ako sa iba. O sabi niya, sige, magpastor ko sa iba. Pero pag namatay ako, ikaw pa rin ang papalit sa akin, sabi niya. So, nag-aral akong Bible school and then nag-pandemic, hindi natuloy. Okay? So, then 2021 comes. Okay? So, 2021, pinag-preach niya ako ng first Sunday ng January, first Sunday ng February, first Sunday ng March. And then last Sunday ng March, nag-preach na ako. Nag-preach din ako kasi hindi niya na kayang huminga eh. And then April, doon na namatay ang aking daddy. And I am not crying. Namatay siya sa aking harap, sa aking kamay, pero gulat ako, hindi ako umiiyak. Hindi po ako umiiyak. Yung mga kapatid ko umiiyak. Yung kapatid ko sa loob ng academy, hindi siya makapunta. Umiiyak din siya. Okay? Yung mami ko umiiyak din, yung mga members umiiyak. Pero ako hindi ako maiyak. Kasi po, ang iniisip ko hindi yung tatay ko na namatay eh. Ang iniisip ko, sino ang maglilid ng church? Paano ko ililid ang church? Sino ang magpipreach? Sino ang mag-handle ng young people? And I am not able at that time. Hindi po. Wala po talaga. But nung time na nakahiga po yung tatay ko dyan, meron po akong 800,000 sa bag eh. Kasi mga bigay ba ng mga tao? Okay? May 800,000 po ako sa bag, tanggap lang ako ng tanggap eh. Tonto pa nga po ako, dami kong pera. Okay? So, 100,000 ang sabi ko. Marunong naman ako mag-drive ng L3. Punta na lang ako ng Baguio. Ayoko dito. Ayoko magpastor, di ko kaya. And then, nung ako po tinawag mag-eulogy, dito ako nakatayo sa harapan, tatabi ko ang tatay ko. Nakita ko yung mga members kung paano sila umiyak. At yung nakita ko kung paano umiyak yung members, bagbag po yung puso ko, sabi ko. They need a pastor. They need someone who will stand for them. They need someone in this church that will take care of them. So, buo na po yung loob ko na tumakas. Pero nung nakita ko po ang mga tao, I was burdened. And then I pray to the Lord, the shortest prayer. Sabi ko, Lord, help me. Help me. At I remember the shortest prayer of Peter. Nung siya po'y nalulunod, nung siya po'y naglakad sa tubig, na siya po'y nalulunod, Lord, help me. At doon ko po napatunayan na ang Panginoon, even the shortest prayer, naririnig niya. Amen? Wala na po akong paligoy-ligoy na
na Diyos ni Abraham, Diyos ni Joseph, wala na pong ganyan eh. The creator of the universe, wala po. Ang prayer ko lang, Lord, I don't know how to do it. I don't know how to pastor. I don't know how to preach. But Lord, please, help me. And along the way, doon ko po nakita ang biyaya ng Panginoon sa aking buhay. That when I am weak, God is strong. Meron po akong alalay, may umaalalay po sa akin. Do you know Pastor Lacan? Opo, siya po ang umaalalay sa akin. Meron din po isa, si Pastor Eloy. At may mga men din po ako na umaalalay sa akin. Pero lahat po yun, ngayong taon lang po, lahat po sila nawala. Pastor Lacan, go to Hawaii. Pastor Eloy was sent out. Okay? Ang kaibigan ko nasa barko. Yung mga men ko ay wala na rin po sa akin. Okay? So, wala na po ako sa akin tabi. And doon ko napatunayan na ang pinakakailangan mo lang sa pagsaserve mo sa Panginoon ay ang Panginoon. Doon ko napatunayan, when God is all you have all you need. Amen? And sometimes sinatanong ko, Lord, what is your plan? Sabi ng Panginoon, I will not tell you. Because if I will tell you what my plan is, you will never understand. Ano? So, sabi ng Panginoon, if God today told us what He's doing in the world, we wouldn't believe it. Mga kapatid, don't you think that the Lord has given up? Don't you think na ang Panginoon po ay bumaba na sa kanyang pwesto? Na bumaba na po sa kanya pong trono? Mga kapatid, He is on His throne. Amen? God is still on His throne. And those of us that know Him, let us put our trust in Him and Him alone. I don't put my trust in my government. I don't put my trust in the president. I don't put my trust in myself. I don't put my trust in my money. I put my trust in the Lord Jesus Christ. Because when all of those fails, when all of those crumbles, when all of those shatters, the Lord is still there. Man, iwanan ka ng maraming tao, ang tao mangangako sa'yo, pero mga kapatid, ang Diyos, hindi ka bibiguin. Hindi ka iiwanan. Amen? So, ang tao pwedeng magbago, pwede kang biguin. Hindi mo pwedeng panghawakan ng tao dahil ang tao po ay may limitasyon. Pero ang Diyos po natin, palibhasang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pwede po natin siyang sandalan. No? Anumang laban na kinakarap natin sa buhay, wala pong laban na hindi po natin mapagtatagumpayan dahil meron po tayong Diyos. Amen? Tatawid tayo next year. Amen? But hindi tayo tatawid ng mag-isa. Tatawid po tayo kasama ang Diyos. Amen? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong biyaya sa aming pong buhay. Thank you, Lord, for using this church to be a blessing to other people, including me. Lord, may this message be a reminder and be a challenge and be a comfort for us. May you help us all throughout the day, all throughout the year. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Thank you. Thank you, Pastor Jonathan. Kaya si babali to please stand up. Manindog ta. Maghimot nining invitation. Just bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Now, Christian, I know you understand the message. Just trust God. Wala ko masayo dugod sa imong nagian karon nga mga problema. Akong giyangyo mga Kristohanon, please, you stay in sa inyong lingkuranan. Ayaw mo gawas. This is importante ning invitation sa atong service. But before matuta sa invitation sa mga Kristohanon, I don't know kung doon na ba tayo mga bisita karon. But the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. And the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God.
Tungod sa atong mga sala, silutan ta sa kamatayon, nga mao ang linaw nga kalayo, ang ikaduhang kamatayon. Wala ko masayod kung na ba tayo mga bisita, but I don't want to give an invitation sa mga Kristohano that I will not give a chance sa atong mga bisita if we have a visitors this morning. Mga mo ka bisita karon, wa ka kasiguro kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit. You need to be saved. Tungod sa imong sala, hukman ka sa Diyos nga ang imong kalag mutambog sa linaw nga kalayo, because ang bayad sa sala nga mao ang impierno. You need to be saved. Huwag ang kaluwasan, pinaagi lamang sa imong pagtuo o pagdawat ni Jesus Christ nga imong maluluwas. Maybe ka, Pastor, I want to be saved. I know na usa ko nga ka makasasala. I need a Savior. Aban, bibibingon ka karon, Pastor, I want to be saved. Gusto ko nga maluwas, dawata si Kristo karon, kaya mong maluluwas. Ano naman? Just raise your right hand. Come on, ayaw ka ulang. Ang pagdawat sa Ginoo dili ni pagbalhin og reliyon. It doesn't mean nga babaptis ka, no? But it means imong saligan si Jesus Christ, kaya mong maluluwas. Ano naman? Ano naman? Pastor, I want to be saved. Ayaw ka ulang. Just raise your right hand. Pastor, ako dawat no si Kristo, ako maluluwas. Ano na ba? So I presume that all of us are saved. Now, Christian, we need to trust God. Padayon lang ta sa pag-alagad sa Ginoo. Maybe you are praying that God will bless your business. Pero nakita nimo nagkalisod ang imong negosyo. Just obey God. Maybe God is, He's molding your heart not to be proud. I don't know kung unsay na imong giatubang karon, pero atong saligan ng Ginoo. Can you come to the altar and say, Lord, help me. Lord, tabangi ko. Maybe you're praying for something, pero wag paghihatag sa Ginoo. Will you come? Sometimes we don't know o sa atong giagian. Sakto to gingon ni Pastor Jonathan, ang plano sa Ginoo nga milagro sa atong kinabuhi, atong gilikayan. If you have trials today, pasalamati ang Ginoo. Ayaw paglikay niya na. Our Heavenly Father, we thank you so much for these people of God. Thank you, Lord, for the message that we have heard. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohano. They came forward. Lord, I don't know what is in their hearts, oh Father. Lord, forgive us sometimes, Lord. Gusto na mo nga hapsay ang amundalan. Di mi gusto mga bagyo sa kinabuhi. But Lord, kanang maungdalan imo nang gitagana na mo, because you want us to be strong. Aron makita na mo ang kahibulungang buhat nimo, Ginoo. Lord, bless your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Please be seated.